kalamansi. At hindi kailangan direct sa puno, ilayo-layo natin, ganyan. Mga katsay, ayan, for today's video, nandito tayo ngayon sa kalamansian. Ayan, makikita nyo may mga kalamansi tayo sa likuran. Ang kalamansi natin mga kaatsay ay 500 na puno at 7 years old na ito mga kaatsay. At nagpa-harvest tayo. Ayan, so kung wala na siyang bunga, may natitira dyan mga magulang na, so hindi na pwede. So, nagpa-harvest tayo, kaya ang itsura niya hindi na kaaya-aya, lalo na medyo tumatanda na ito. Kailangan na nating mag-abuno. May dala tayo ditong abuno mga kaatsay. Ang ating abuno, ayan. Hindi makikita. Yung abuno natin pinaghalong triple, puta at saka sulfate. Iabuno natin sa puno ng ating kalamansi para maging malusog ulit at magkaroon ng maraming bunga. Pag-abuno mga kaadsay ng kalamansi, hindi naman kailangan direct sa puno kasi para maiwasan natin na matamaan ang puno, lalo na kapag may bunga ay mamamatay siya. Kailangan merong space, mga kalahating metros ay okay na. Alam niyo mga kaadsay, isa din sa magandang source of income sa pag-farming ang pagtatanim ng kalamansi dahil ito ay less expensive dahil isang beses ka lang magtatanim sa loob ng 10 taon. Kailangan mo lang dito mga kaadsay ang pag-maintain ng paglilinit at syempre kailangan mo rin ng abono at hindi naman palagi ito. Mag-aabono ka lang kapag natapos ka na mag-harvest para magkaroon ulit ng maraming bunga. Sa ngayon mga kaadsay, maganda rin ang ating market ng kalamansi dahil naging in demand na ito dahil sa marami na rin gumagawa ng produktong gawa sa kalamansi. Ito sa aming lugar sa Mindanao ay napakaraming nagtatanim pero kulang pa rin ang supply ng ating kalamansi dahil na ini-export na doon sa Maynila. Kaya masasabi ko talaga maganda na ang pagtatanim ngayon ng kalamansi ay isa sa magandang source of income ng ating pagpaparming.